Nauna siya sa paglalakad habang nasa likod lang ako. Okay na yan kasi hindi ko alam yung lugar at hindi ako komportable na sabay kami maglakad dahil nga hindi ko siya kilala. Bigla siyang huminto sa paglalakad at tumingin sa akin. Boy, pwede bang hiramin ang cellphone mo? Wala na kasi akong load eh. Text ko sana yung asawa ko na ihahatid lang kita sa sakayan bago ako umuwi. Sorry po manong, wala po akong cellphone na dala. Sabi ko sa kanya. Siyempre, wala akong tiwala sa kanya kaya hindi ko iaabot yung cellphone ko. Umarap siya at lumapit. Pahiram lang ng cellphone, pagalit niyang sinabi sa akin. Nagulat ako sa biglang pagtaas ng boses niya pero pinilit ko maging kalmado. Tumingin-tingin ako sa paligid kung may ibang tao pero madalim na pasada lang ang nakikita ko. Tumistansya ako at sinabing wala nga akong dalang cellphone pero nagpupungilit siya na hiramin lang naman daw niya saglit para i-text yung misis niya. Bigla na lang niya pinasok ang kamay niya sa hawak na bayong at parang may hinahanap. Nagmamadali niyang pinalikal yung bayong na akala ko balot lang ang laman. Natakot ako. Hindi na siya yung mabait at kalmadong tao kanina. Iniisip ko kung ano yung kinukuha niya sa bayong. Baka baril o kutsilyo na pwede niyang gamitin para patayin ako. Patuloy siya sa pagkalkal sa bayong niya. Ngayon, may sinasabi siya na di ko maintindihan. Parang nagsasalita siya ng Bisaya pero di ako sigurado. Ano pa man yun, alam kong hindi yun maganda kasi galit na galit yung tono ng boses niya. Huminto siya sa ginagawa niya at dahan-dahan niyang nilabas yung kamay niya. Nakita ko may hawak na siyang bagay. Napaatras ako at napahawak sa bulsa ng jacket ko. Nakapako yung gunting ng girlfriend ko. Hindi ko pala naibigay sa kanya kanina nung hinatid ko siya. Nasakma na siya ng paglabas ng hawak niya nang sinaksak siya ng gunting sa tagiliran. Napasigaw siya ng malakas sa sakit. Sinipa ko siya para matumba siya at binirahan ko na ng takbo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko siya nakaluhod na sa kalsada. Yung kamay niya nasa tiguan niyang tagiliran habang yung bayong ay nabitawan niya. Sa isang kamay niya, andun yung matulis na kutsilyo na nilabas niya galing sa bayong. Patuloy siya sa pagsigaw at pinagbantaan niya ako na hahanapin daw niya ako at papatayin. Nakatitig lang siya sa direksyon ko at nakita mo sa mukha niya yung sobrang galit. Nakakita ako ng tricycle at dali-daling sumakay. Nanginginig pa rin ako sa takot at hindi ko mailabas sa bulsa ng jacket yung kamay ko kasi hawak ko pa rin yung gunting na puno ng dugo. Nakawi ako naligtas sa bahay namin pero hindi mawala sa isip ko yung nangyaring yon. Mas berte ako at naunahan ko yung mga babalot bago niya pa ako na hold up. Iniisip ko, malayo ang Taguig sa Cavite pero may chance ba na mahanap niya ako dito? Hindi naman siguro posible yon, sabi ko sa sarili ko. Umaga na, hindi na talaga ako nakatulog sa sobrang kakaisip sa mga sinabi ng mga babalot.